excited ako ngayon kasi mag-guest ako sa Korean interviews. Excited na ako. Samahan niyo ko. One, two, three. Okay po. And the 90s Queen of Pinoy Pop Culture. O hindi ba? Nagpauso ng maraming bagay nung mga panahon na yon at ngayon multimedia artist Jolina Magdangal is in the house! Yay! Mabuti may panahon ka ngayon, walang gagawin ng mga babies mo. Tapos ko na po silang turuan. Bale, yung schedule po namin ay nasusunod naman every day. Ah. Kaya okay po. Talaga pong meron kaming calendar sa bahay. Talaga? So, Apa. yung schedule mo, araw-araw talaga yan? Siguro ang pinaka-araw-araw na po doon ay yung pagiging nanay. Okay. Kasi po, kami din ang asawa ko yung teacher nung mga anak namin dahil homeschool po sila. And then, ang pinili po namin na program ay kami yung teacher and books. Wala pong tutor, tapos hindi yung nakadepend sa online. Talaga? Kami po talaga. So, lagi kami gumagawa ng lesson plan na hindi ko rin po inaral masyado. Pero dahil mahilig po ako talaga sa mga bata, parang nakakaya naman po. So, your kids are now 10 and 6? Yes po. Wow, commitment yan, ha? Opo. Commitment. Na-inspire po ako sa asawa ko sa totoo lang, Miss Corina, kasi nakikita ko yung pagpupursige niya dun sa panganay namin. So parang nahihiya rin po ako hindi magpursige. Parang napupush na rin po ako magpursige. Total yung tinuturuan ko, grade 1, si Vika, yung girl. Tapos medyo madali pong mabola. Kung ano-ano pong ginagawa namin, tapos mag-aaral na po ng mabuti. Wow, pwede pala yun homeschool, ano? So kahit nasabi mo wala kang course in education, as a teacher, Yes pababayaan ka na turuan mo ang sarili mong anak. Yes po, kasi po meron naman books po yon na may guide for the parent or the teacher. Tapos may choice din po kami kung gusto namin may tutor or kami mismo. Tapos i-check po yung lagi nung pinaka-head teacher po sa homeschool. Talagang hats off sa inyong mag-asawa, no? Actually, nung nag-homeschool po kami, talagang nabilib po ako sa mga, at talagang taas kamay po ako sa mga teachers. Kasi po, ito po, anak ko po ito pero syempre, pag hindi po kayo nagkakasundo, iba rin po yung temper ng bawat isa. Pero dahil ginusto namin to, and para sa amin, malaki din po yung advantage na nabibigay sa amin. Talagang ang galing po nila na yung patience nila ay nabibigay nila sa hindi po nila kadugo, kundi yung pagmamahal talaga nila sa mga bata. Oo nga. So ito, maliban doon sa mga ginagawa mo ngayon na Lavender Fields. Yes. Oo, wow, ano to? Top grosser to sa Netflix. Ay, Hindi nako, ba? thank you. Kasi po parang hindi po namin din akalain na ganun talaga yung... Kasi po pag tinetape nyo na, tapos minsan tumatalon-talon na ng week, parang hindi nyo na po na susubaybayan talaga kung gano'n nga ba kabilis tong teleserye. Pero ang bilis po pala pagka na-edit na. Talagang kahit po kami na alam na namin mangyayari, parang nahihindik po kami kung ano yung mangyayari pag nakapalabas na po sa news. Talaga ba? Totoo pala, napatunayan ko talaga. Siguro po parang 34 years in the business. Pag mahal mo talaga yung ginagawa mo, hindi niya na po nararamdaman minsan yung pagod. Correct. Hindi ko akalain, nandito pa po ako. Hindi na po ako lumaki at tumangkad, pero nandito pa rin po ako. Sa totoo lang, alam mo, pag sinabi mo Jolina, at pag nakikita kita, parang ikaw pa rin yung sa 14K. Sa totoo lang, pag nakikita kita, tapos ngumingiti-ngiti kang ganyan, Opo. parang yung pa rin yung Jolina na naabutan ko nung nagsisimula pa rin ako, tapos biglang dumating kayo. Dito ka na pinanganak talaga, Metro Manila. No? Yes po. And then, dun sa pagre-research namin, parang hindi naman mayaman, di mahirap. Opo, Oo. opo. Parang medyo lower middle class family. Yes.
Opo, Ilan yes kayo po. magkakapatid? 3 po. Tatlo. Opo, bali, pangalawa po ako. Okay. Ako lang po ang makapalamukhang artista. Oo. Pero yung ate ko po, mas maputi naman sa akin. Tapos yung kapatid ko po, may itsura naman. So, ewan ko po. Ba't Pero ako- pinanganak ka, musically inclined na talaga yung family, di ba? Opo, kasi po yung lolo ko po sa tuhod, Horacio Morelos po, ay sa Sampaguita Pictures. Meron din po siyang album dahil isa po siyang tenor. Ah, Opo. ayun Tapos- naman pala, talaga nasa dugo na yung showbiz. Opo, Oo. pero after po nung lolo ko na yun, nagkaroon pa po yung mga anak po nila, yung lolo namin, nag-artista. Pero after po nun, wala nang mga sumunod. Pero may pinsan po ako na singer din, si Gian Magdangal. And Yes, oo. yung lola ko po narinig kong kumakanta, tas yung daddy ko nagda-drums at saka kumakanta rin po. And naalala ko nung bata pa ako, lagi yan pag weekend, since nasa bahay po kami, nagpapatugtog po yung daddy ko ng malakas. Na parang feeling ko, para kung nasa, basta ang sarap lang po sa pakiramdam. Tapos ang simple lang ng buhay po dati, di ba? Pag may merienda ka, lalabas ka lang, maggagatas ka, magkakape sila, tapos may music po kami palagi. Music talaga. So, kailan mo nalaman na performer ka? 3 years old ka pa lang? Ganon? Alam niyo, Miss Corina, sa totoo lang, wala akong gusto maniwala, pero mahihain po ako. Totoo. Mahihain po ako, pero siguro po, inuunahan ko na lang nung daldal, or inuunahan ko po na, katulad ngayon, kinakabahan po ako ngayon, pero pagka po napapag-usapan yung interest ko, parang na-enjoy ko po. Tapos yung pagkanta po, hindi ko talaga siya naisip na gagawin ko tong profession. Dahil dati pinakakanta po talaga ako sa table, sa opisina ng nanay ko sa bangko. Kasi mami ko pa nag-work sa bangko. Tapos pag meron lang po baranggayan sa amin, natakas po ako, tapos sali po ako ng contest. Ah, so mahilig ka na talaga? Mahilig po ako, pero pag gusto ko lang po. Okay. Tapos po yung nangyari po sa akin ay nananahimik po ako sa bahay. Biglang yung daddy ko from Makati, umuwi po siya galing office. Sabi niya, magbihis ka. Sabi ko, bakit po? Punta tayo Makati, may audition. Kabang-kaba po ako noon kasi hindi ko po talaga alam yung mga ganyan. Basta ang gusto ko lang sumali sa barangay. Barangay, syempre, kilala ko po ibang friends doon. So alam nila, papalakpak sila. Pero yung audition po na to, mag-audition po kay Mr. Ryan Kiabyab. Ayun. O, pero bago tayo pumunta doon, pag-usapan muna natin yung mga panahon na pinagkakasya lang ng mama mo yung budget sa inyong Opo. pamilya bago ka naghanap buhay. Ano. Opo. Bakit pa parating mga middle child ang nakakagawa ng paraan para sa pamilya? Alam mo, Siguro pag baka- ilan ka nang na-interview ko, noong mga panahon na yon, medyo kapos. Opo. Medyo kapos. Bakit? Bakit kapos? Kasi, Siguro po parang talagang ang work po ng mami ko ay sa bank, tapos yung daddy ko po ay sa isang kumpanya na siya po ang PR doon. Tapos po, kung ano lang po talaga yung sweldo doon, yun din po yung sa aming pag magsuschool kami, hindi ko po nakita yung sarili ko katulad ng mga iba ko pong kaibigan na merong ganito, merong ganyan. And hindi ko na rin po inalam ba't po kami yung ganun. Kasi masaya naman po. Hindi ko po nakita yung parents ko na parang masilip ko man lang po na nag-aaway ba or nalulungkot ba. Kung anong meron po kami, masaya kami. Tapos pag may extra po, mamasyal kami sa wildlife. ay ganon. Ang saya-saya na po namin. Okay. Simple joys. Opo. So kahit nasabihin mo yung ulam mo, yung baon mo, araw-araw kanin at fishball, Opo. okay lang sa'yo yun. Masaya po ako noon kasi nakikipagpalit naman po ako sa kaklase ko. Pagdating po sa school, Oh. palit naman tayo ng ulam kasi... Totoo ba? Tapos kapag ka po na ipalit ko na sa kanya, so susunod na araw, iba naman pong kaklase. Okay. Para po iba naman ang ulam ko at magustuhan din po niya yung ulam. Totoo, ganun na lang. Opo. Exchange kayo. Opo. Pag nanay ko po yung gumawa, pag si mami, talagang sarap na sarap po kaming mag-ate. Ah. Wala pa po yung brother ko nung time na. Ah, ganon. Eh, paano kapag meron kang kaklase na may magandang gamit, magandang damit, sapatos, hindi mo mabili, paano ang style mo nun sa sarili mo? Okay lang po. Parang iniisip, kasi kaya rin po ako natuto, gagawa ko ng sarili kong accessories. Parang ganon. Kaya pa rin po ako siguro ganon yung natuto. Kasi hindi po ako nakaramdam ng, bakit ganon yung sa kanila. Wala kang self-pity. Wala po. Tapos, masaya-masaya po kami kapag makakapasyal kami pag weekend. Lalo na may picture po kami dati na kami ng ate ko magkasama sa Luneta. Tapos, biglang nag-flashback po sa akin yung memory noon na ang saya ko kasi nakabil kami ng dyaryo.
latag. Kasi doon binibili po yung dyaryo pang latag. So kami ng Correct. ate ko, nakabili po kami ng dyaryo pang latag. Tapos nakita ko na po yung sapatos ko doon. Okay naman po, kahit hindi masyadong malinis. Pero masaya po ako talaga na meron kaming mga ganong moments. Kahit na alam namin na opisina, bahay po ang parents ko. Ayun, okay. So parang kumbaga positive thinking ka lang. Kahit Yes nakapos, po. masaya pa rin sa pamilya, Opo. pakanta-kanta lang. Ano yan, nagpa-practice ka sa harap ng salamin? Opo, ako lang Totoo. mag-isa. Ano Tas kinakanta mo? marami po yung mga Debbie Gibson. Debbie Yung Gibson! Debbie Gibson pa po noong time na yun. Mga panahon na yun. Opo, tapos halimbawa, di yung lolo ko po, sabi niya, matulog ka ng tanghali para tumangkad ka. Yung couch po nandyan, tapos siya dito nakaupo para dyan siya matutulog para nakabantay sa akin. Eh minsan po, naabang ako pagtulog na, aakit na po ako sa taas ng kwarto, dun po ako kakanta. Ayun. Ang kanta ko po, No More Rhyme. Ano nga bang tono nun? Anong tono? Yung ano po, ito po yung pista nun. When the fear sets in, when the fire burns, when I find a place where there's nowhere to turn. Ayun, ako, hugot. Grabe, opo. Tsaka, Hugot. kaya nung namatay po yung lolo ko, yun po kinanta ko. Singer talaga ang beginnings mo. I mean, Opo, yun yes. talaga ang first love mo pagkanta. Yes po. Yun Ayun. po, masaya po ako pag nahihiya po ako pag kumanta ako sa mga harapan ng tao, pag pinupush po ako ng lolo ko at saka ng parents ko. Pero pag nakita ko na po sila nakangiti, para pong baterya, para po siyang ano sa akin, saksakan na, Talaga. ang saya ko na po, tapos parang gusto ko po kumanta ng isa pa. Okay, so alam mo na talented ka. Feeling mo magaling ka, syempre. Hindi ka naman tatayo sa ibabaw ng mesa kung feeling mo wala ka ibubuga. Siguro po hindi naman sobrang entertained. Nahihiya po ako at hanggang ngayon po, kahit ayaw niyo po maniwala, kinakabahan pa rin po ako pag magpo-perform. Talaga. Opo. But everybody says that. Even Martin Rivera, Pops Fernandez, Gary Valenciano. Opo. Lahat sila sinasabi nila parang that's normal and that's good. Di ba? So, okay, the singer. Eh di syempre, nangarap kang mag-showbiz na. Sino mga idol mo nun, maliban kay Debbie Gibson? Si Manilyn Reynes po. Kumanta po siya dun sa village namin, sa barangay po namin dati. Tapos nanonood lang po ako. Sabi ko, ay, ang ganda ng boses niya. At saka sa local po yon, Manilyn Reynes, si Ate Reg, si Regine Velasquez, si Maricel Soriano, and Sharon Caneta. Ayun. Yan po ang aking mga idol. Ayun. Okay, so, nangarap. Opo. So, ginawan din niya ng paraan ng kanyang pangarap at siya'y nag-audition. Ayan. Paano ka, Yes po. nasalpak na, singit mo talaga yung sarili mo sa showbiz? Ito pong pag-audition ko, sa 14K po muna. Sa 14K, yun po yung sinundo ako ng daddy ko. Nakita po kasi ng office mate ng mami ko, yung best friend niya sa office niya, na dun sa dyaryo, may last half day. Extended lang po ang audition ni Mr. Ryan Quebiab para sa maging member ng 14K. So, kinuha po ako, tapos nag-audition. Pagdating ko po doon, wala po akong kadala-dala. Hindi ko po alam, may biodata pa lang kailangan, -1. So, may katabi po yung Plaza Fair eh. Plaza Fair pa po noon, sa Sandvar Plaza. Tapos, bumili pa po kami ng mami ko. Umalis kami sa pila. Bumili pa po kami ng -1 at saka nag-ano po ng biodata. Pagdating po doon, last 3 na lang po na bata. Tapos 1 oras na lang po yung in-extend pa. Yun po, nag-audition po ako and after po noon, nakapasa po ako sa 2. Kay Mr. C po, kay Mr. Karayabyab na grupo, yung 14K, at saka po kay Mrs. C, na parang nagpapa-audition din po pala sila sa choir. Ah. May choir po. Okay. Yun po. So, But so, marami ka natutunan doon sa kay Ryan. opo, nung nag-train po ako doon, sama-sama ng singing, dancing, and theater. Maraming nanonood sa atin na yung kanilang mga anak, pinapangarapan nila, kung Yes hindi po. man yung anak mismo ang gustong. So, marerekomenda mo na talagang ipalabas yung talent ng bata. Yes po. Kung hilig talaga. Kung ano po yung hilig, yun po ang i-enhance pa. And hindi po, kasi para sa akin, hindi porket kikay or sabi natin nag-entertain, tingin ko po pwede isabay pa dun yung training eh. Kasi po sa training, meron po talagang disiplina. Ayun. At para sa akin, ang laki po talaga nung ipinasok sa akin na kumbaga seed ng disiplina. Hanggang ngayon po, pag may nagtuturo, hindi po, natatakot po ako mapagalitan, ayoko pong napapahiya. Gusto At ko yung- alam ko yung ginagalaw ko. Oo, tsaka yung disiplina na yan, pwede rin magamit yan sa
pag-aabogado, pagdodoktor, Opo. sa lahat ng larangan, di ba? Hindi Opo. naman kailangan showbiz ang ending, right? Correct, opo. Tama po. so yun, tsaka bata pa lang, yun, kailangan makita na po nila yung, at matutunan yung word na disiplina. ayun, importante. So, Pilar, okay na. Okay, payag na si Mama. Magbo-voice lessons ka na. Di ba? Masaya po yan. At ito na nga ang naging simula ng karera ng Jolina Magdangal. Yung talagang ang pangalan mo? Opo. Ah, Jolina talaga? po talaga. Oo. Maria Jolina. Ayun. So, at yun na rin ang ating nakilala. Pero paano nangyari na mula sa pagpangarap at pagsali-sali, salimpusa, kumbaga, nag-aaral, napunta talaga sa tugatog ng tagumpay at naging icon. Wow! Paano nangyari yon? O, yan ang malalaman natin. Kape-kape muna kami, ha? Ayan. Pero yung sa'yo malamig na. Okay lang po, meron pa rin froth. Oo. There's so much to learn, kids! Hey kids! And we're making it extra fun with Art, Mel, PJ, and Joey. Together with Ate DJ. That's it for today! Can you help us, friends? Yes! Pag-aaral ay mahalin, tutulong si Ate Sally. Need help with homework? We'll break it down into simple steps so learning feels easy. Sama-sama tayong mag-aral. Sama-sama tayong masayang gumawa ng homework. Catch all this and more only on Net25. Let's get together sa Net25. Ang kasaysayan ay malaking bahagi ng ating kasalukuyan. Ito'y binabalikan para tayo'y may matutuhan. Sama-sama nating alalahanin ang nakaraan. Tayo na at mag-fast forward sa LTE. Love, Tony Pet and Abra Fang. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa Net25. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Ang kasaysayan ay malaking bahagi ng ating kasalukuyan. Ito'y binabalikan para tayo'y may matutuhan. Sama-sama nating alalahanin ang nakaraan. Tayo na at mag-fast forward sa LTE. Love, Tony Pet and Abra Fang. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa Net25. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder.
together. Sunnet 25. Sunnet 25. Idol po si Julina po noong bata pa siya. Nung ginagaya ko sa kanya yung ano niya, yung kikay niya. Hanggang ngayon po, idolo ko pa rin siya. Mabuti siya po siyang tao. Mabuti. Makisama sa mga fans. Masaya po ako, nakita ko yun. Kalog siya, makikay, at ma-joke din. Love you. Ingat ka lagi. God bless. At nako ha, ang dami talaga niyang pinauso at ang daming kabataan ang gumagaya. Wow! Pero bago dumating ang ganon na fashion accessories, terno-terno suot, alam na nila Jolina Magdangal yan. Accessories from head to foot, Yes. scrapbook, notebook, may Jolina dolls pa. Yes po. Oh, pero bago niya Ayan. naabutan yan, ay na-discover mo na siya ni Mr. M. Yes. From Opo. Mr. C to Mr. M. Paano nangyari yun? 14K po ako ng mga 3 to 4 years. Naalala ko yung 14K. Anong pinakamagaganda mong memories about 14K? Yung sa grupo na po namin, bale, hindi na po kami umabot na nagkaroon kami ng album eh. Pero lahat po ng mga kailangan, portion by ng mga bata, toothpaste, chicheria, kami po yung nilalagay doon. Tapos kami Talaga? po yung kumakanta-kanta. So, dati kumukuha po sila ng grupo ng mga bata na para mag-perform. So, dyan po ako na-train kumanta, sumayaw, tsaka yung ano po, yung disiplina nga po ng dito sa industriya na hindi malilate, aral mo dapat lahat, alam mo yung tono mo, alam mo yung Ilan blending taon mo. ka nun? Ano po, nag-start po ako ng 14K mga 9. What? 9 years old Totoo? po. Sabi ko nga sa anak ko, alam mo nung time na yan, nagtatrabaho na ako niyan. Sabi ko po sa kanya. Oo. Tapos ano po, hanggang mga 11, 12. Ganyan. Ayun. And then, kumbaga parang tatlo po kami doon. Nung panahon na yun, tumatangkad pa po ako eh. So, tatlo po kami sa 14K na matangkad na. Sabi, kailangan nyo nang mag-graduate. Kasi parang mga nagdadalaga. Parang gano'n na po. So, that time po, gagawa po ng bagong grupo ng Smoky Mountain si Mr. C. Sabi niya, o sige, try natin kayo nung ilagay sa Smoky Mountain, but hindi po natuloy na. Parang meron na po nakuha si Mr. C noon, and then nag-recital na po kami sa Ryan Musikahan. Okay. And then that time po, nung kumakanta po kami doon, bumisita si Mr. M, and hindi ko po makakalimutan si Mr. M tsaka si Tita Mariel noon because ang tatangkad po nila eh. Parang, basta ang tangkad po nila, tapos parang nakagano lang sila doon. Tapos after na po, hindi ko na po sila nakita, pero may tumawag na po sa amin from our management sa 14K na, may audition daw sa ABS. Punta ka na gantong araw, last day na. Yun na naman po, last day na, hindi pa pala Umabol ka na naman. hindi pala po nasabi sa akin, kundi po kami tumawag, hindi po masasabi sa akin. Okay. So habol po ako. Pagdating ko po doon, last day na. Last screening na po, ang daming bata. Nakita ko po doon sina Gio, sina Gila, sina Claudine, sina Angelo, Rosel, Nava, Lindsay, lahat po nandoon na. Tapos, after po nun, sabi, ito na yung schedule ng ang TV na po. Tapos yun na, nag-start na po ako as a solo Correct. artist. Then, yun na po nag-start lahat. Yun. Naalala ko yung Ang TV. Ayun. Sabi po ni Mr. M, Jolina, yan na rin yung screen name mo. Kasi wala naman masyadong Jolina, sabi niya. Ayun. So, si Mr. M po nag-decide na Jolina na po yung gamitin ko. Ayun, okay. Ano naman ang mga moments mo sa Ang TV? How long sa Ang TV? Matagal po. Tagal yun. Opo, parang nag-start po ako ang TV, 13 or 14, siguro hanggang mga 17 po yata ako noon. Tapos, pagkatapos po nung ang TV na yun na po, may mga ibang guestings po, like sa Mana-Mana, yung may Mana-Mana po na sitcom. Kabang-kaba po ako noon kasi biglang binigay po sa akin na script, hindi po yun yung role ko dapat. So, biglang scientist po. So, sabi ko, paano ko memorize? Ang hahaba po eh. Bigla na sabi ni Mr. M, hindi, ito lang sabihin mo. So, yun lang po, sinabi ko, tas okay na po, nakapasa din po, parang sa ganun sa mga acting na ganun. Pero kumikita ka na nun.
Opo, sa natatandaan ko po dati, parang 500 ata ang una kong sweldo. Pero nakakatulong na sa pamilya. At saka masaya po ako doon kasi ang una ko pong binili ay ballpen at saka fishball. Ballpen at fishball? Opo, nilibre ko po yung ate ko ng ballpen at saka bumili pa ako ng fishball. Wow. Ayun. Yun po ang aking una ko nabili doon sa Sa sweldo, ko. sa Opo. TF, talaga. Nakakatuwa, ano? Pero, so mula noon, parang may umaangat na, gumiginhawa na rin. Kasi Opo. pagkatapos nitong ang TV mo, parang nagsunod-sunod ka na rin eh. Pero ano rin po, meron din po mga ano din po doon. Sa natatandaan ko po dati, yung sa damit po, syempre, wala naman pong stylist dati. So, kanya-kanya po kami nung nasa 14K po. Maliban na lang po pag concert kasi may itatahi po para sa amin na may nakalagay 14K. Pero yung mga shows po na biglang mag-guest kami sa ganito, kung ano po yung damit na nabili ko, parang yun na po yung pinapag-mix match na lang. Siyempre, nakakita rin po ako ng mga parang ibang magulang sa ibang grupo ng mga bata na parang titingnan po kayo hanggang mula ulo hanggang paa. Kasi naka-stockings po ako noon ng fishnet. Tapos yung hindi po, parang di ko alam kung bakit po kaya ako tinitignan mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam kung nagagandaan o hindi, pero hindi po siya nakasmile. Okay. So I guess hindi po sila nagagandahan. Pero okay lang po, hindi ko na lang po pinansin. Pero yung style mo, binuo mo ng sarili mo. Nung solo na po ako. Ah. Kasi wala pa rin pong stylist noon. Dala-dala natin ang mga crate ng sariling damit. And thankful din po ako na yung mga shows po na nilabasan ko sa ABS nung bata po ako nung time na yun, mapa-guesting, mainstay po, hinahayaan lang po kami kung ano pong gusto naming look. Sasabihin lang nila, basta ganitong kulay at ganito yung damit mo for ASAP, halimbawa po na ganyan. Dadala na po ako ng sarili ko. Hindi po ako mapakali pag walang accessories talaga. Okay. At kung ano-ano nasa buho ko po. Oo nga, yung headband mo, no? Oo. Parang may sariling buhay yun. At saka yung mismo hairstyle po, Oo. kung ano pong maisip ko noon, kailangan magawa po nung nag-aayos sa amin, pagtutulungan po namin kasi hindi ko na po abot sa likod eh. Talaga? Gusto ko may 3 po akong ganon. Sabi niya, sige, eto may alambre akong dala. Parang ganon. Nilalagay mo na alambre, buhok mo. Opo, tsaka kung ano po yung nakukuha ko sa bahay na feather duster, mga dahon-dahon sa hardin. Dadali ko po yun, isusuksok po namin. Kung Okay. ano lang talaga po yung meron. Totoo. Opo, kasi So, pero yung mga headband mo, ano yan? Parang vocational arts mo ba yan? Ikaw ang gumagawa? Binibili mo? yung ngayon na lang po, nung lately lang po na gumamit po ulit ako na siguro 1 year po ako naka-headband, nabibili na po yun. Pero minsan po dinadagdagan ko po kasi parang nalulungkot ako, parang mga, kumbaga 5 lang yung bato. Gusto ko po maraming kintab, Oo. marami pong mga nakaano talaga. Na-enjoy ko po siya, na hindi ko namamalayan, huy, 40 plus ka na. Parang gusto kong gano'n yung sarili ko sa salamin, pero di po parang Correct. nasa heart ko po talaga siya na gano'n. Oo, since you were young. So, kailan ba nangyari yung offbeat fashion mo? Yung naging negosyo na ninyong kapatid? I think nung nag-start po ako talaga na parang sige lang, lahat po ng pwede kong mailagay sa katawan ko nung mag-ano na po, later part na po ng ang TV at saka ASAP, mag-start na po ng ASAP. Kasi sa ASAP po, more on, ano na po dun eh, wala na pong sinusunod na parang, sa ang TV po may skit pa minsan, so naka-school uniform, may ganun. Sa ASAP po, performance level. So, kanya-kanya po talaga. Iba-ibang nail polish, kulay ng nail polish, yung butterfly talaga. Nagkataon po na may nakuha po ako na butterfly na gumagalaw yung wings, na may spring. Sinuot ko lang po, tapos, alam mo, nag-guest po sa Showbiz Linggo or Christopher Minute nung time na yun. Kasama ko po, halimbawa, mga taga-gimmick naman po, sina Dieter. Papasuot ko lang, i-clip ko lang sa damit nila, tapos gagalaw. Nauso na po siya. Tapos dumami na po ng dumami yung gumawa. Oo. Kaya ganun. Ayun. Pero wala pong sadya po sa lahat ng... O, napakinabangan din. At saka po, enjoy na enjoy po talaga ako. Parang minsan, meron pa pong mga pupunta mga estudyante, interviewin po ako, tapos tatanungin nila paano ginagawa yun. Tapos from dun sa boutique po namin, kakabitan ko sila ng mga kung ano-ano. Correct. Yun. So, naging pop icon ka that way, biro mo, maliban sa talent, yung pagiging artistic sa pananamit, nagkaroon ng Jolina Dolls, ha? Yes po. Ganito po nangyari kasi dito. Jolina Dolls. Actually, ito po ay yung unang version. Simple lang po siya nakatayo. Yan pong hawak ninyo ay ang singing version. Singing Pinipindot po version. dyan sa dibdib. Tapos, kumakanta. opo, pero wala na pong baterya. Walang baterya. Tapos yung Okay. chan po niya may speaker, doon po marinig yung kanta kong Laging Tapat. Oh, talaga Yan po. ba, Jolina Opo. Dolls? So,
ito ang kauna-unahang line of dolls in the image of a Filipino. Opo. Sa totoo lang po, ano po ito eh, nagulat na po ako, pinipicture ako ng daddy ko na parang sa lahat po ng angulo, ganun po ako ng ganun, pinipicture ako ng daddy ko. Tapos may nakausap po nga siya na gagawa ng doll. Tapos yung mga damit po na yan, may mga ganyan po talaga ako. Totoo So ba? umana po kami ng swatches, tapos parang ginaya po namin kung ano yung dinadamit ko po. So, ang galing din ng dad mo, di ba? Kasi siya nakaisip nito. Opo, sila po talaga yung negosyante sa amin. Oo. Dahil nung nakita ko po sa mga old pictures nila na nung dalagat binata sila, si Mami nakita ko po siya, meron siyang stante na may mga damit, may mga wallet. Siya po palang nananahi. Oo. Tapos ibebenta niya po. Paano ka naman naging ibong Adarna? Ano naman yun? Role po sa Ang TV po. Parang okay. nagkaroon po ng Ang TV the movie. Tapos ako po yung ibong Adarna dahil nga po sa mga kulay-kulay. Mr. M din po ang ano nun, ang director po nun. Marami ka ring original songs. Ano ang favorite mo? Lahat po ng ginawa ko na para sa movie ko rin pong ginagawa, naging favorite ko po yun. Kasi para sa akin, pag gumagawa po ako ng project, special yun sa akin eh. Tsaka di ba po dati, pag meron po kayong pelikula, may soundtrack, tapos may tour, may album. So, parang kayo na rin po lahat, di ba? So, very special sa akin yung mga kanta kasi parang kasama ko na sila. At hanggang ngayon po, hindi ko po akalaing patok pa rin sila. Yung mga kapag ako'y nagmahal, sa movie po namin ni Marvin, yung mga sa album ko po na solo na Tameme at mga Laging Tapat. Alam pa rin po ng mga bata ngayon. Oo dahil nga. po nga na, kumbaga, bumabalik po yung mga dati. Yun ang gusto ko malaman eh. Ano ba talaga ang sikreto? Di ba? Ano ba ang sikreto ng isang artista at singer na tulad mo, nagsimula ng napakaaga at hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ng project, ha? Oo. Siguro po, dahil mahal po yung craft or mahal din po yung industriya. Pero, hindi po lahat yun parang okay, ang saya-saya, ganun ang gawin yun. Marami rin po syempre yung pinagdaanan yun. Kaya po siguro mas iba na po ang meaning sa akin ng pag-appreciate ng kung ano meron ngayon kesa po sa dati. Na parang akala ko lang po, sige, isusubo lang sa'yo lahat, sige, gagawin mo lang lahat. So ngayon po, hindi, lalo na sa panahon po ngayon ng social media po, so ibang-iba na po siya talaga. Kaya, ang sarap po makipag-usap sa mga bata ngayon na enjoy Correct. nila po lahat Kasi talaga ng ginagawa nila. ibang-iba talaga ngayon. So, paano ang isang Jolina Magdangal sa panahon ngayon ng tech na meron ng TikTok, meron ng YouTube, meron ng Facebook, meron ng kung ano-anong mga platform. Ayan, ang dami ng kakompetensya. Pero bakit yung mga original pa rin ang tinatangkilik? Naging idol ko po siya dahil sa yung pagngiti-ngiti niya at yung parang kamukha niya si Britney Spears noong mga panahon na yon na iniidolin po namin ng mga pinsang ko. Ako po ngayon ay miyembro ng Philippine Navy, ng Armed Forces of the Philippines at patuloy pa rin po ako nag-iidolo kay Ma'am Jolina. Siguro sa tagal din po ng almost 39 years, ngayon lang po ulit po kayong makikita sa nakuha natin picture noon sa airport canteen ng Tacloban. Doon ko po kayo nakilala ng personal, bukod pa po sa mga palabas noon. Ma'am Jolina, sana po tuloy-tuloy lang po ang magandang karirin sa buhay at hindi kayo nagbabago, tulad pa rin po ng dati. Naging idol ko po si Jolina Magdangal. Simula grade 6 pa lang po ako noon. Natatandaan ko po yung mga baon ko. Binibili ko po ng poster sa labas ng school. Tapos yung mga, uso po kasi dati yung mga picture na tigpipiso. Gaya ng magazine na to, binili ko siya dati. Marami po akong naitabi ng mga newspaper, yung mga cut-out newspapers na uso po dati. Matagal po kaming hindi nakita ni Ate Jolina, kaya ngayong 35 years old po ako, sinurpresa po namin siya ng mga fans. Nakakatuwa din po kasi hindi po siya nagbago. Kung ano po yung Jolina noon, siya pa rin Jolina ngayon. Paano ba nangyayari na nagsisimula sa isang simpleng pangarap at ngayon naabot at higit-higit pa? Biro mo't nakasama mo ang
ilan sa pinakamalalaking mga pangalan talaga sa showbiz, di ba? Opo. Sino-sino ba yon? May Maricel. Yes, yung idol ko po, si Miss Maricel. Anong project yon? Magkapatid po kami dito, under Star Cinema, yung Kung Ayaw Mo Wag Mo. Ate ko po siya dito. Tapos, doon ko po siya mas naging close. Ate! Nye, ano yan? Ate, itong uso ngayon. Ba't parang popsicle? Naku, ayoko na mga ganyan-ganyan naman. Ditas naman. Ate naman eh. At saka, Oh, ang baduy ko na naman. Hindi. Mas nakilala po as inay talaga. And ngayon po, pag nagkikita kami sa Lavender Fields, hindi man po kami magka-eksena, pero ang pinagkukwentuhan po namin ay nung nagsushooting po kami noon, na naglalaro kami sa kalye. So iba po yung feeling dati na yung katrabaho mo, yung idol mo, sa starstruck po ako, napapatulala po ako. Tapos, dati po, di ba, isang camera lang ang ginagamit. So, pag ang gulo ni Ate Maria, tapos nandito po ako, pwede naman pong wala na ako doon. Pero hindi, okay lang POV ni Ate Maria, nakiki-eksena pa rin po ako. Ayun. Kasi, gustong-gusto ko pong pinapanood na hindi na siya nasa malaking screen, kundi nasa harapan ko na po. Kaya na-experience ko rin po ang kanyang sampal. Na grabe po. Buti po nakahawak ako sa ilaw, kundi tumalsik po ako dun sa may kanto. Ate, sandali lang naman si Nico eh. Ano? Ate, sandali lang siya. Sandali lang? Hindi pwede sandali. Sige, pumasok ka sa loob! Huwag mong saktan yung bata. Ganun po. Pero ninamnam ko po yung nasampal po ko ni Miss Maricel Soriano. Sa isang eksena? Opo. Wow! Sino pa nakasama mo? Si ano po, Robin Padilla. Tapos po sa soap opera, idol ko rin po kasi si Tita Gloria Romero. Kasi sabi ko, pagtanda ko sa showbiz, gusto ko ganito pa rin ako ka-graceful, katulad ni Tita Glo. Yun po, tapos si Nida Blanca po, Tita Nida, and yung Tito Dolphy. Right. Tito Dolphy po talaga yung isa ko pa po na unforgettable dahil for some reason, 2010 po ako sa kanya sa TV, sa mata niya, parang naiiyak po ko. Mas grabe na po nung personal. Talaga ba? Wala po kami eksena, pero CR lang po ako. Pag CR ko po, Tito Dolphy, ka-eksena ko. Hindi po ako makapaniwala talaga. Wow! So lahat yan, nakakwadro ba yan sa bahay mo? Opo. Kinadro po ng tatay ko. Oo, kinuadro. Kasi po siya po yung aking So sa bahay manager. mo, meron ka talagang isang isang pader na puro mga posters, movie posters, platinum records. Dati po, nung meron po akong Jolina's Fashion Gallery, doon po lahat nakalagay yon. Sa lahat po ng walls doon and lahat po, naka-estante, sabi ng daddy ko, estante. Lahat po ng awards, lahat po nandoon, Star Music, Star Records pa po ng time na yan. Lahat po doon, albums, magazine covers. Pero ngayon po, dahil may sarili na po ang pamilya at ang asawa ko po ay ganun din po, icon din po ang River Maya. Parang hindi po namin alam kung saan, kailangan po namin ng isa pang kwarto para doon. Hindi po namin naisip na ilagay doon. Pero lahat po ng awards and lahat po ng mga ganyan ko pong memories ay nasa daddy ko po. Nasa Ayun. Tagaytay po. Talking about platinum, ano ba yung kanta mong yun? Quintupol! Yes, Quintupol po. Ano ibig sabihin nun? 5 beses kang na-awardan ng platinum? Opo, parang nakita ko po dun sa frame na ginawa po ng daddy ko, ay nang binigay po ng Star Records ay 5 pong silver na CD po na nandun. Ito po, yung kanta po dito, yung Laging Tapat. Dito, Opo. Laging Tapat. Sample nga, ano nga bang... Sige, ano kunyari yun? ako po yung manika, pipindutin ko po. Oo. Di magsasawa, di magbabago, di maghahanap ng pag-ibig na papalit sa puso ko. Ayun, oo nga pala. Oy, palapa ka naman. Ay, napa-smile si ate. Oo, Quintupol, best-selling Filipino solo recording artist of 1999 in the Philippines. Wow! Ibang klase. So, siguro sobrang proud yung parents mo. Pero mo yung pinagmulan nyo. Opo. Tapos parati siya nagpapatugtog sa bahay. Siguro sabi niya, ay may ginawa akong tama sa buhay ko. Ano? Sa totoo lang, hindi po kasi kami yung parang yung parang very vocal po sa isa't isa. Pero yung pag-aalaga po nila, doon ko na lang po siguro naramdaman na proud po sila sa akin. Oo, talaga ba? Oo naman. Kasi po ginawang wallpaper yung mga awards mo. At saka nag-resign po sila sa work nila para po talagang mag-concentrate po sa akin. Totoo And ba? dahil po doon talagang thankful po talaga ako. Siguro po noong mga panahon na 90s po noon, para sabi ko, sobrang stricto ng daddy ko. Naiiyak-iyak. Pero po, dahil po sa kung ano po yung meron po ngayon at kung ano po yung ini-enjoy ko ngayon, buti na lang naging stricto po ang tatay ko. Kasi hanggang ngayon, ito po, nag-enjoy po ako sa showbiz. Oo naman. Hindi na Naiintindihan ko na po ngayon talaga dahil may Oo. anak na ako. Kaya pala Yes. hindi ako pinapalabas. Correct, correct.
At paano mo naman nakilala si River Maya? Na hindi naman vocalist, drummer, nakatago. Opo, alam niyo Di po ba? kung bakit ako sa drummer, talagang tumagos po yung tingin ko dun sa drummer kasi frustrated drummer po ako. Ah, ganon. Opo, dahil nung time na magpapaturo sana ako nung high school, dun sa kaklase ko na nagda-drums, magpapaturo po sana ng drums, unti-unti pong dinadala kasi yung gamit sa bahay. Nakita po nung nanay ko, at ito, pabalik yan. Hindi na po ako naturuan. So sabi ko lang dati, okay lang, sana na lang makapangasawa ko ng musikero and sana drummer. So pagka po pala, totoo po pala pag minamanifest, Oh. nangyayari. No, hiningi mo talaga na may mapangasawa kang drummer? Sana po, parang ganun. Sana, hindi yan po drummer, but musikero. Ah. Kasi po gusto ko rin po mapuno yung bahay ng music. Paano po ako nare-relax nung time po nung bata po So ako. ikaw ang nanligaw sa asawa mo? Sa secret na lang po. Ha? Hindi naman po. Alam niyo, nagkataon po talaga na nasa tamang po kami. Tamang oras, tamang lugar. Oras, tamang lugar, at tamang estado ng buhay. Ayun. Yun po. Because galing ka sa ibang relasyon. Opo. Ah, okay. Almost 8-year relationship. Oh, wow. Tapos, yung sa kanya din po, parang matagal din po yung Tapos, that time na nagkakilala po kami, po ito may show po ang River Maya, tapos guest po ako, Christian Bautista, tsaka si Tuesday Vargas. Tapos bumagyo po sa Taiwan. Tapos po, dahil po kami na yung nandun, inulit na lang po kaming dalhin. Pero nung second time na po kami mas nagkakwentuhan, ganun lang po. Pero wala pa po nun. After pa po nun. Ayun. Doon na po. Ay, tinawagan ka na, hiningi ng telephone number mo. Nagkatsikahan na po kami. Tapos, pero sabi ko, hindi ko po makakalimutan. Parang dami na nang nakangiti dyan. Parang nung time po nun, may mga, pag nire-recall ko po, may mga sinyalis na po siyang naibibigay po nun. Kasi mahilig po ako sa Banana Q. Tapos nag-rehearse po kami sa isang building na may canteen. Magkasunod po kami dun sa parang yung bilihan po ng pagkain, isa na lang yung Banana Q. Sabi niya, sige, say na lang. Ay, naisip ko na lang, it's a sign. So, tapos po, nung nandun po kami sa Taiwan na, di ba po sa mga ibang bansa, pag may show po, pupunta po kayo sa mga Filipino stores. Meron po itong store ng lahat ng mga Pilipino ng mga products. Naghahanap po ako ng hopya at saka ng chocolate. Chocolate? Opo. Oh. Wala po. Okay. Pagpasok po namin ng mami ko sa bus, may dala po siyang pagkain. Hopya po at saka chocolate. No way. Kaya po sabi ko, it's a sign na yan. Yun ang sign. Pero that time po, hindi ko po naisip na sign. Kasi parang sabi ko, nakakatawa na may dalang hopya, mami, tsaka yung chocolate. Kain po kami. Siguro ito na lang po nung nagliligawan na po. Hindi ako na po magkwento, kinikilig po ako. Paano manligaw si Mark? Naku, napaka-tsaga po. Totoo. Kasi taga-Paranaque po siya, taga-QC po ako. Aba, gumasto sa Opo. gasolina. Tapos, meron po akong sponsor sa South. Doon pa po ako nagpapadentist. Susunduin niya pa po ako sa wow. QC papunta po ng South. Tapos ibabalik ka na naman yan. Opo, tapos dadalawin niya po ako minsan sa Tagaytay pag nandun po ako sa bahay ng mami ko. Tapos, uuwi na po siya ng 12. Talaga? Opo. Matyaga So, po paano siya. mo nalaman na siya na ang dapat mong pakasalan? Pinagtitimplan niya po ako ng kape. Hindi, loka lang. Ano po? Siguro po, hindi ko po ma-explain kasi. At ayoko pong alamin kung ano yung rason. Pero 2.5 years lang po kaming mag-boyfriend-girlfriend. Tapos parang naramdaman ko po na po talaga na siya. Siguro yun, nakita ko po yung trust ng parents ko sa kanya. Na minsan may mga mall show po ako na yung by land lang. Okay na po siya yung kasama ko, hindi na po daddy ko. Parang hindi po ako makapaniwala po nung mga time na yun. Pinapayagan ako ni daddy, siya lang. Sabi lang po niya kay Mark, basta picture mo ng picture na. Yun po ang sinasabi sa kanya. So, very po. Tapos pag meron po kami mga out of town or out of the mga bakasyon, invite mo si Mark. Yun na po. Ayun. I think, sabi ko, nung time na yun, ito na talaga. Pero dahil din po sa kanyang pagbigay ng importance sa akin at nakita ko po yung bigay niya ng importance sa mommy niya. Kaya po sabi ko, parang ito na ata. Naku, the parents know best talaga. Opo. Diba? Kasi po, nung time po na di kami na po ni Mark, tapos naglilinis na po ako ng kwarto ko, may nakita po akong sulat ng nanay ko na hindi ko po binasa. Nung nga parang pong galit na galit po siya sa akin, nung time na yung sa dati pa po. Tapos nilahad-lahad niya po lahat doon, ba't ayaw niya po, ganyan. Sabi ko, tama, check.
check, check. Oh. Sabi ko, alam talaga ng parents lahat. Ah. Naging talaga. Ayun po. Oo nga. Okay, so ngayon, tuloy-tuloy pa rin, pareho kayong active pa rin. Yes po. Oo, so by choice, talagang working parents kayong dalawa. Yes po. At pareho po na industriya, pero si Mark po kasi dahil banda po yung sa kanila, ibang-iba ho sa mga, una yung kanta po, di ba? Tsaka kung yung oras din po ng gig. Sa akin po, pagdating na ng mga 8, parang maantok-antok na po ako. Sila po, umaga Oo. naman. At sanay po siya doon. Tapos, pero ngayon po, naka-tour sila. Dahil nagkaroon po ng reunion yung River Maya. So, galing lang po sila sa tour. And then next year po, may tour ulit. Kaya po hindi po kami kaya po hindi rin po ako nakasama sa tour dahil nag-soap opera po ako. Ayun. So, naghahati po kami ng anak. O, naghahati kayo ng anak. Kasi- Paano yung homeschooling kung nagtutour siya? Si Peli po ay naging international school. Kasi po, dala po nila, ganun din po ginawa niya last year. Dinala niya si Pele, dala po nila lahat ng books. Every morning po, nagsuschool sila. Really? And yung ginawa niya po ngayon, since may konektado na po sa sa lugar na pupuntahan nila, yung parang si Peli po ay nasa field trip. What? So, well-traveled yung anak mo dahil Mas marami kay po Mark. siya napuntahan kesa sa akin. Ang galing naman. Wow, I can't imagine that kind of dedication. Kaya Wow. po talagang siya po talaga yung inspiration ko. Nung time po na nag-tour sila, tapos hindi pa po niya sinama yung anak namin si Pele, homeschool na po, ang hirap po talaga. Kasi late na po siya natutulog doon. FaceTime. Kasi 12 o'clock po ng tanghali dito, anong oras na po doon. Right. So sabi niya, isama niya na next time. Ayun. So, jet lag siya. Jet lag din si Pele. Opo, sabay po sila matulog ngayon. Oo nga. Naku, dami pa nating kailangan tanungin. Ano ba yan? Parang halimbawa, bakit hindi sila nagkatuluyan ni Marvin Agustin? Kailangan mo ba sagutin ito? O hindi ba? Hindi ba, oy? May feelings ka nun para kay Marvin. Opo, nag-I love you nga po ako Sobrang eh. patok, grabe, nung 90s yung Jolina Marvin. Bagay naman kayo. Hindi, at saka ako po kasi nung time na yun, parang si Marvin po yung parang banteran, nagbabanter po kaming dalawa. Dun po na-discover na, teka, itong dalawa na to, wala na sa script tong mga pinagkukulit-kulit nila. Kaya po naging love team po. Kasi parang meron kaming connection na hindi ko maintindihan. Alam ko naman po nang bobola lang po siya lagi. Ako naman po patol naman po ako palagi. Kaya yun na po yung naging aming secret, or magic ingredient namin sa isa't isa. Kaya patok. O, teka muna, nag-I love you ka daw, hindi daw sumagot. Ay, Sumagot po. Sumagot? Sabi, thank you. Ah! Totoo po! Anong sinabi mo? Welcome. Sabi ko na talaga, ay, okay lang, yun po. Bakit nauna ka? Hindi ko nga po alam, ba't po ako nauna? Kung bakit katera po ako. Oo. Pero, ito po, natatawa na lang po kami pagkwentuhan po namin yun. Pero totoo po nangyari yun. Oo. Ayoko man pong tanggapin, Ano pero yan? totoo po. Saan yan? Sa isang date? O sa Sa set? taping po ng Esperanza ba? Oo. Naku, ang tagal na. Nalalaman Tagal na. tuloy kung kailan ko na I love you-han. Tapos, anong eksena nga nun? Nagkakape kayo? Hindi po, parang nagkukwentuhan lang po kami or nakikinig lang po sa music, ganun. Tapos parang I love you babe po ako, parang kasi tawagan po namin babe dahil nga ganun din po sa yung soap opera pong ginawa namin. Loves ko si Teka, babes. boyfriend ba kayo nun? Hindi po. Ay sabi niya po oo pero hindi. Kasi pag nag-thank you po, hindi sa akin. Ay, tuwan-tuwa si tatay, oh. Okay. Opo. Okay. So, hindi ka pala niya bet? Hindi naman po sa hindi bet, pero siguro po, nung time na yun, puro work po rin po kami. Yes. Tapos, siguro po, baka hindi niya nga po, baka gusto niya po yung mga mestiza, gano'n. Okay, so move on ka na mula Yeah, noon. opo. Tapos, Hindi ka naman naging stalker. ay, hindi po. Hindi po. At pero, tapos alam niyo, Miss Corina, meron po kaming movie na hindi ko po alam kung mararamdaman nila pag pinanood nila yung Hey Babe. Hey, babe. Hey Babe. Buong movie po na yun, hindi kami magkasundo. Ha? Pero,
On Kaya screen? po, sinasabi ko po na may feeling ko may magic kami dahil pag sinabing take na, parang naman kaming natutuwa sa isa't isa. Pero pag nire-recall po namin, di ba itong eksena na to, di ba? Sabi lang dito, game na. O pagka-cut, okay, bye. Ganun. Bakit? Ba't hindi kayo magkasundo noon? Naku, hindi ko na nga po matandaan. Ayoko na pong tandaan. Ayaw Wow, matandaan. may ganun direct. Oo nga. Hindi na po. Parang sa ngayon po nagkakwentuhan po kami, tawa na lang po kami ng tawa. Nakakatuwa naman. So you're friends up to now? Yes. Ah, nice. Opo. At And least. may gagawin po kaming movie. Oh, really? Sinabi na talaga. No way. Opo, inaayos Totoo? pa lang po yung script. How nice. Alam mo, uso ngayon yan, mga revival, mga resurgence ng mga people of the 80s, 90s, early 2000, talaga. And ano po, parang ito po, tinitreat namin to as our dream project dahil Oh, nice. Oh. very involved kami this time dun sa script, dun sa gusto naming mangyari. And hindi po yung sabi, basta okay na yan, basta may reunion kayo. Hindi eh. Parang yun na nga eh. Okay. Ngayon na lang ulit namin gagawin. So, gusto po namin talagang Nice. inuupuan, pinagmimitingan palagi. Tapos lagi po kami ni Marvin ang, kumbaga, first hand na nag-uusap Okay. kung ano po ang mga gusto namin mangyari. Okay, paki-close sa pangtenga. Ay! Biglang nalamigan. Ginilaw Alam po nyo bigla. ba na insecure pala si Jolina sa tenga niya? Doon sa isang tenga lang. Okay. Ito po. Alam nyo, first time niya pag-uusapan ito yung tenga niya. Ano bang problema sa tenga ni Jolina? Yung isa po, pinaglihi po kasi ako sa tenga ng lechon. Yung tenga po ng lechon na napirito na ng bongga, ay yung na lechon na masyado, kaya tumiklop na po siya. Tiklop bang tawag dyan? Ito po yung isa hindi po tiklop. Iba Tapos lang ito ang po korte, hindi naman sa tiklop. Tiklop ba? Ito po may extra po dito nakaganon. Di ba po dapat nakaganon po ito? Ayun. Gusto ko na nga po itong minsan pa, lagyan ng hikaw, pero sabi ko wag na, baka magalit po siya. Totoo ba? Opo. So anyway, for the longest time, since bata ka, Opo. parang tinatakpan-takpan mo yung tenga mo. Opo, kasi feeling ko po, pagka nakaganito po ako, hindi po siya pantay. Oh. So, ito po ay parang ganyan. Siyempre po, alam po, may gusto po tayong isang korte ng tenga, ganyan. Ito po ay sumisilip, kahit ito po yung pinipicturean sa akin, nakasilip pa rin po siya rito sa gilid na gano'n. Photobomber. Opo. So, Okay. minsan po, pag iniipitan po ako ng half, gusto ko parang may nakalabas po dyan na konting ganyan. May ganun ka. Yes po. Para Ngayon, alam niya na bakit ganun ang hairdo niya. Tapos po minsan po, pinapaganyan ko po yan. Okay. Pero ito okay lang po nakaganon. Totoo ba? Opo. Pero hindi ko po siya kinakahiya. Siguro insecure lang po ako dati dahil sumisilip po siya, pero okay lang po sa akin. So why didn't you do something about it? Marami namang paraan. Pero naisip daw niyang maglagay ng super glue dyan, ha? Alam mo, masakit yun, ha? Oo nga po, pero yun po ang sabi ng mga iba po nagme-makeup sa akin at nag-aayos ng buhok. Ito na lang po na, kasi yun yung ginagawa ng mga ibang model na para kung gusto nilang, may gusto po silang gawin, mighty band daw po. Ang sakit nun. Pero meron din pong certain kasi ng pagtanggal. Ang alam ko pong pagtanggal, yung tinuro sa akin ng daddy ko dati na pag nadikit to yung kamay, hihiwain po na ganun. Oh. So akala ko po ganun mangyayari. So, hindi Kaya mo ginawa? Hindi ko po ginawa. Pero lagi lang po ako may pandikit sa bag. Pero never ko pong nagawa. Talaga? Opo, kasi parang natatago naman. Eto, nauso na po yung mga earrings na cuff. Di ba po? So, hina-highlight ko na lang po siya. Ganon. Opo, kasi parang... So, ngayon proud ka na? Opo, pero minsan nagiginaw pa rin po siya. So, pinapaganon ko pa rin po. Pag giniginaw siya. Pagawan mo na sweater, Day. Okay. Dito lang po. Why not surgery? Ayaw mo? Ayoko po. Never po ako talaga nag-consider ng surgery. Takot na takot po ako kahit injection. So, never po talaga. And marami po nasabi sa akin, artista ka, dapat maayos. Okay naman ako. Parang natatakot po ako talaga na may gawin po. So, itong panahon na ito, kasi active ka rin sa social media, di ba? Apa. Nape-pressure ka din? Nakakapagod. Dati po pag mag-post ako, because I just wanna share. Pero ngayon po, ito na nga po talaga ang ating work. So, ina-adjust ko po yung sarili ko na gagawa ng content. Tapos nung mag-vlog po kami ng family ko, sabi ko sa asawa ko, pag pinag-aaway na natin to, tama na. Kasi siya pong nagvi-video, siya po nag-e-edit, ako pong gagawa ng, tara magkuha tayo rito, o ito yung, papashoot mo to, yung ganon. Pag may mga posting po ako, minsan yung asawa ko po nag-shoot sa akin, yung ganon. So, pero kailangan na namin ito na talaga po ang gawin. Kasi this is it. May pressure man po, but
iniisip ko na lang po, siguro enjoying ko po siya tulad ng ginawa ko po sa showbiz nung bata ako. Kasi Correct. magiging magaan lang naman po lahat kung ini-enjoy talaga. Pero ikaw nagsushoot sa sarili mo sa vlog mo? Minsan po. May shooter ka? Minsan po ako lang po. Tapos may mga postings po na ako lang din po nag-edit. Kung mga cut-to-cut lang naman po. Talaga? Pero parang... Matrabaho, ha? Opo, pero dahil nga po magaganda na rin po ang mga apps, ini-enjoy ko rin po yung mga ganyan. May ganon. So, kailangan talagang humabol sa technology. Opo. Pero, Ako hindi po ako techie. Hindi ka techie. Pero inaalam ko na lang po, ano bang magandang pang edit yun? Yung ganun. naaabot mo naman eh. Kulang pa po. Kulang pa. Opo. Pero, So, meaning, kailangan mas madalas ang pag-post mo. or siguro po mas madalas din po ang pag-shoot. Kasi minsan po parang, dahil pinagsasabay ko po ang pagiging nanay, artista, teacher, mag-aayos pa ba ako para lang Correct. parang ganun po. Kasi di ba parang gusto mo na lang i-enjoy yung moment Opo. kaysa i-shoot mo pa? Ang pinaka rest ko po ay manood ng K-drama. Para pagka ganun po, alam na po ng mga anak ko, ay hindi natin pwedeng kausapin si mama. Ganun. K-drama yung sa'yo. Opo. Yun ang iyong parang pag me time. Opo, Me alam na time. po nila yan na hindi sila po mag-iingay kasi iniintindi ko yung binabasa ko. Correct, correct. Itong pagiging asawa, yan. Selosa ka ba? Opo. Sa 13 years po namin ni Mark, wala pa po ako napagsilosan. Ni Talaga? isa po. Ni kahit sino pong kabanda niya dahil wala po Wala po talaga. Kahit Walang po sino sa- pinapakita ang motibo, gano'n. Wala po. Minsan nga ako nang po sabi, sige, labas ka na kasama na nila, okay lang. Minsan po siya pa po, hindi. Pag hindi kita kasama, hindi. May gano'n? Ganda ko po, diba? Wow! Bilang nanay naman, anong pinaka-struggle? Itong pag-homeschooling? Yes po. Yeah, that's a struggle. And lately ko lang po talaga inamin sa sarili ko na hindi ako superwoman. Correct. As in, nagkandaiyak po ako noon nung isa pong beses na na-interview kami kasi ano daw yung latest na pinagtalunan namin mag-asawa. Siguro, ang pagtatalo namin ay hindi po nag-aaway, kundi nag-exchange na po ng yung thoughts and sa loobin, paano makakatulong sa isa't isa. Dahil may time po noon na gusto ko ako lahat. Nawalan po kami ng helper for 1 year. So ako lahat, ako maglilinis niya, sige ako magluluto niya, sige ako maglalaban niyan, ako magplansya niya, ako magtuturo. Akala ko po kaya ko. Tapos nung time po na parang meron lang po ako isang inayos na pakiramdam ko po ay hindi na-appreciate. Talagang sakit na sakit po yung kalooban ko. Pero nung nag-usap po kami mag-asawa, sinabi niya po sa akin na okay lang kahit hindi mo kaya lahat. Doon na po ako talaga sa ko, thank you! Ganon. Parang, at nung time po na sinabi niya sa akin, no, sabihin mo lang kapag hindi mo kaya, na inamin ko rin po na hindi ko kaya lahat, inamin ko sarili ko para mas gumaan po lahat. Correct. So Kasi, ngayon meron ng po, house help. Meron na po. Pero kahit po mag-day off po siya or kahit ano, kaya ko po. Oo. Kasi tapos, yun, tutulungan na po ako ni Mark. Tapos alam na rin po ng mga bata. Wow. Pero yun po yung naging challenge ko po kasi talagang in one, ako po lahat. Kasi po may gig po si Mark. Alam ko naman po yun, lagi naman pong ganun eh. Hindi natin masabi 10 in 1. Lahat na po. 10 in 1 si Jolina. Tapos doon ko rin po natutunan na hindi ka pwedeng mag-homeschool nang may iba kang ginagawa dahil may iba rin siyang gagawin. So habang nagpa-plansya po ako, tapos ano ng number yan? Okay. Kasi po syempre nag-a-answer po siya doon. So nagpa-plansya po ako, nagtitiklo po ako ng mga damit. Maglalaro din po siya. Correct. Distracted. Yes. So ngayon po, talagang pag-school kami, tutok lang po talaga. Correct. Okay. Well, nagagawa mo naman lahat. At saka hindi niya naiiwan talaga yung kanyang first love, which is show business. Yes. O pagkatapos ng Lavender Fields, which is a big hit, ano naman ang kasunod nun? Sa ngayon po, wala pa po. And enjoy ka muna, girl. Opo. At saka siguro meron lang po akong, I'm planning to, siguro, business po, kaming mag-asawa, or may mga iniisip pa lang po na yung pang sarili po namin. But, if ever may next pa rin pong project, okay lang po sa akin pagsabayin. Kasi nasanay na rin po ako ng ganun. Ayun. Uy, congrats. Uy, palakpakan niyo naman si Jolina. Ang ganda ng kwento niya. Pero kinaya niya lahat. 10 in 1. Yan hanggang ang ngayon bago. po ongoing po yun. Correct. Nagsastruggle pa rin po bilang teacher, but ini-enjoy ko na lang po para hindi maramdaman ng anak ko. Yes. Positive ka. Bata ka palang positive thinker ka na. Basta dala mo yan hanggang katapusan. I think you're going to be okay. Cheers to life! Yes, thank you.
you po. Cheers And I to think gusto ko life. rin po itong i-share sa asawa ko. Dahil hindi Yes. po ko rin, I don't wanna take all the credit. Dahil kung hindi rin po ako inspired sa kanya at hindi siya yung matatawag kong katuwang ko, baka po hindi ko na po alam kung buhay pa po ako or hindi ko po alam kung nasa tamang pag-iisip pa rin po. Huwag mo na sabihin niya, baka pilahan. Hindi pwede. Okay, Mark, calling, may kapatid ka ba daw? O kahit pinsan? Hindi, Ayan. magta-training na lang po siya ng mga bagong boys.